Hi Boss Kira, magandang araw o gabi po sa inyo. Meron lang po sana akong gustong ikwento. Di po ito tungkol sa mga multo o mga engkanto. Pero sobrang takot po ang aking naranasan sa aking matalik na kaibigan. Tawagin niyo na lang po akong Justin, hindi ko po tunay na pangalan. Nagtatrabaho po ako dito sa Bulacan bilang isang slicer ng mga pang-samgyup. Matagal na rin po ako dito sa work. Konti lang po kami sa trabaho. Nasa 7 katao lang po. Meron po akong kaibigan na itago na lang po natin sa pangalang Artem. Isa po siya sa mga kawork ko. Kasama ko rin po siya sa mga gala, inuman o kalokohan. Hanggang sa isang araw, nag-inuman po kami noon. Nang bigla po siyang may inamin sa akin. Sabi niya, "Pare, okay lang ba sa'yo kahit magkaroon ako ng pagtingin sa'yo?" Sumagot naman po ako ng, "Ano? Baliw ka ba, pre? Lasing ka na ata eh." Sagot ko lang sa kanya. Pero bigla po siyang tumayo nun at tumabi sa upuan ko. Maya-maya po, bigla niya po akong niyakap at pilit na hinahawakan ang maselang bahagi ng aking katawan. Agad-agad ko noon po siyang itinulak. Inambahan ko siya ng bote ng alak. Sabi ko, sige lumapit siya. Babasagin ko sa ulo niya yung bote. Tumingin lang po siya sa akin ng masama. Pagkatapos ay lumakad ng paalis. Inilihim ko na lang din po ito sa iba naming katrabaho. Makalipas po ang 1 linggo, hindi na rin po siya pumapasok sa trabaho. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit bigla na lang umalis si Artem. Sinasagot ko na lang nang hindi ko alam. Sabay aya sa kanila ng inom sa isang bar na malapit sa SM. Fast forward po. Nasa bar na kami noon. 4 kaming magkakatrabaho. Sila Pochi, Gerald at Nene. Nakadami din po kami ng inom nun. Hanggang sa magkaayaan ng magsiuwian. Dahil nga mga lasing na rin kami. Naglalakad na ako pa uwi nun. Nang biglang may umakbay sa akin. Napatingin ako sa kanya. At nagulat ako nung makita kong si Artem ito. May hawak-hawak siyang kutsilyo at itinutok yun sa leeg ko sabay sabing, "Ibigay mo na sa akin ang gusto ko, Justin. Kesa gilitan kita dito." Sobra po akong natakot nun. "Ano bang problema, pre? Akala ko ba lalaking lalaki ka? Huwag mo naman sanang daanin sa ganito. Sige, ibibigay ko na gusto mo. Doon tayo banda sa may madilim." Agad niya rin naman akong binitawan at tuwang-tuwang sinabi na, "Talaga? Sige, akala ko ayaw mo sa akin eh. Gusto mo rin pala ako eh. Sabi ko na nga ba eh." Niyakap niya ako noon at pilit na hinalikan. Ba't umiiwas ka?" Sabi niya. Hindi ako umiiwas. Baka kasi may makakita sa atin. Tara dun sa dilim." Grabe, Sir Kira. Halos mawala ang lasing ko nung time na yon. Mabuti na lang at nakahanap ako ng pagkakataon. Noong bahagya siyang maunang maglakad sa akin. Tumakbo na akong palayo sa kanya nun at agad na humingi ng tulong sa mga taong nakakasalubong ko. Agad naman pong tumawag ng pulis yung babaeng hiningan ko ng tulong. Napalingon po ako nun nung may tumawag sa pangalan ko ng malakas. Sigaw siya ng sigaw. Papatayin niya raw ako. Pati daw po yung babaeng kasama ko na hiningan ko ng tulong, papatayin niya. Agad na rin po kaming tumakbo noon at yung iba pang mga naglalakad nagtakbuhan na rin. Grabe po yung takot ko nun. Kasi nung nilingon ko po siya, hawak-hawak niya pa rin yung kutsilyo niya.
at para ba siyang nauulol. Maya-maya pa nga ay may dumating ng mga pulis at nahuli din naman po siya. Mabuti na lang po at walang nasaktan. Huling balita ko po kay Artem, nasa mental hospital na po yung kaibigan ko na yon. Sana gumaling po siya. Pero mukhang malabo na kaming maging magkaibigan ulit. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pagbabasa. Kumusta, Sir Kira? Kwento ko lang po itong nangyari sa lugar namin last year pa. Store owner po ako. Kanto lang ang tindahan ko at daanan po talaga ng tao. Target market ko din yung mga nangungupahan dito malapit sa amin. Panay apartment na po kasi ang nasa looban namin. May pang-umaga at may panggabi. May ilan-ilan pa na nagtatrabaho sa call center. Kaya naman sobrang late na din talaga kung magsara kami. Inaabot pa nga ako ng 1:00 dahil madami pang nag-uuwian ng ganoong oras. Dalawa naman kami ng asawa ko na palaging nakabantay sa tindahan, kaya hindi ako natatakot. Isang araw, nagdatingan ang deliveries ko ng paninda. Bising-busy ako sa pag-check ko ng mga box na dumating, lalo na sa mga sigarilyo at alak. Dahil doon ang pinakamataas ang puhunan. Napansin ko na nagkakagulo sa tabi ng tindahan ko. Pero hinayaan ko lang. Iniisip ko na baka nagkakatuwaan lang silang magkakapitbahay kasama ang mga anak nila. Madami din pong bata dito at walang tigil talaga ang ingay kapag weekends. At dahil busy nga ako sa pag-check ng delivery ko, nagulat na lang kami ng ahente ko nung biglang may galit na sumigaw. Si Ate Helen. Hindi ko pa nga naiintindihan nung una. Pero dahil maski yung ahente ay likas na tsismosa, sabay kaming nanahimik at sumilip sa kung ano man ang nangyayari sa labas. Yung anak pala ni Ate Helen. Nabastos daw nung isang nakatambay sa labas. Tinignan daw mula ulo hanggang paa. At nung paglagpas doon sa lalaki, bigla daw siyang sinabihan ng sobrang ganda niya. Tapos may sinabi pa sa ibang lengguwahe na hindi niya na naintindihan, sabay tawa raw. Karamihan din po kasi ng nakatira doon sa looban Muslim. Kaya agad yatang nagsumbong sa kuya at sa nanay niya yung dalagitang anak ni Ate Helen. Tapos ayun, natanong pa nga ako kung nakita ko daw ba yung nangyari. Sumagot lang ako ng hindi kasi busy nga akong nagre-receive ng deliveries. Nilayasan lang niya ako. Tapos ipinagtanong niya sa iba kung sino daw yung nakakakilala doon sa lalaking may kulay sa gitna yung buhok. Sagot ng mga nakatambay, wala raw at hindi din daw nila nakita. Itinawag agad nila sa barangay yung nangyari. At dali-dali ngang nagresponde ang barangay dahil na din sa lakas ng kapit nila doon. Saglit lang, nakita din agad yung lalaking nambastos sa bata. Tapos malaman-laman namin na yung mga pinagtatanungan pala ni Ate Helen ay yung mga kasama din mismo sa bahay ng lalaki. In short, itinago at pinagtatakpan nila yung kasamahan nila. Kaya lalong nanggigil sa galit si Ate Helen. Ang ginawa niya, kinausap niya yung may-ari ng apartment na kamag-anak din naman niya. Sinabi nito na palayasin lahat ng nakatira doon sa unit na yon. Nagdahilan pa nga yung lalaki na hindi naman daw niya binastos yung anak ni Ate Helen. Pero dahil kita talagang takot na takot yung bata sa nangyari, hindi pa din tumigil si Ate Helen hanggat hindi niya napapalayas yung mga yon.
Wala na silang nagawa kundi humingi ng pasensya at palugit na kung pwede, sa hapon daw sila aalis. Pero hindi pa rin pumayag si Ate Helen. Hindi din pinaalis ni Ate Helen ang barangay hanggat hindi nakakalayas yung mga nakaupa doon. Kaya naman ora mismo ay napalayas nila yung mga nakatira sa unit na yon. Kasama na nga yung nambastos doon sa anak niya. Deserve nila yon sa totoo lang. Nakahinga-hinga din nga kami ng maluwag dahil nabawasan sila sa lugar namin. No offense po sa mga Muslim na nakikinig. Pero yung natira po kasi dito sa amin at yung napalayas, mga nakakatakot talaga. Nasa itsura talaga nilang hindi sila gagawa ng maganda. At napatunayan pa nga lalo yon nung pinagtatakpan pa nila yung kasamahan nila. Nung makaalis na, okay naman na. Nakaka-disappoint lang talaga yung mga chismosa dito. Nung nagchichismisan, hindi nila naiisip yung mga pinagsasasabi nila. Hindi daw makatarungan ng pagpapalayas agad-agad. Tapos, sobrang OA pa daw ni Ate Helen. Hindi daw ba pwedeng nagandahan lang talaga sa anak niya? Kasalanan ba daw nung lalaki na may mata siya? Tapos tinatawan-tawanan nila. Bilang babae, nakakainis na kapwa babae pa talaga ang magtatanggol doon sa mga lalaking nambastos. Ilang araw din siguro ang lumipas. Bumili sa asawa ko yung lalaki. Gabi na nun, siguro mga 8 p.m. Normal naman, batean lang daw. Dahil hindi din naman kami close doon. Tapos binati daw yung asawa ko nung kasama niya. Nakasama nitong napalaya sa apartment. Okay naman. Nagkabiroan pa daw sila sa bote ng soft drinks na hindi na naibalik. Tapos natanong ni asawa kung saan na sila nakatira dahil hindi na nga sila bumibili dito sa amin. Itinuro naman nila kung saan at medyo malayo na nga sila sa lugar namin. Nag-inom pa sila doon ng isang bote at nagyosi lang. Tulad daw nung ginagawa noong nandito pa sila sa lugar namin. Tapos nun, umalis na din. Nung malapit ng mag-alauna at humupa na ang dating ng customer, nag-umpisa na kaming magligpit ng tindahan. Ipinasok na namin yung mga panindang nakadisplay sa labas at nagwalis ng mga kalat na naiwan ng mga bumili. Nung maipasok na namin ang mga gamit at nakapagligpit na sa labas, nagsara na din agad kami ng tindahan. Yung itsura po kasi ng tindahan namin, parang garahe po ang style, na nabubuksan ng malaki ang gitna, tapos sa loob ay sliding door. Pagkalak namin ng gate at pagpadlock namin ng sliding door, yun na po yun. Hindi na po kita sa loob. Dahil nakapatay na din naman po lahat ng ilaw namin. Tapos ay naglalatag lang kami ng higaan sa likod ng stante namin at doon na kami natutulog. Nagkukwentuhan pa kaming mag-asawa noon. Pinagkukwentuhan namin yung nangyari sa araw na yon. At lahat ng ingay sa kalsada. Maski konting ingay lang yon. O yung mga naglalakad sa harap ng tindahan dinig pa rin. Siguro mga wala pang 10 minuto pagkasara namin noon, nakarinig kami ng tawanan ng mga dumadaan. Tapos parang may inaasar silang hindi ko malaman. Medyo may kalakasan yun, kaya balak pa sana ng asawa ko na silipin sa labas para mapagsabihan. Baka kasi tumambay pa sa labas ng tindahan namin Kaya lang, imbis na pagsabihan yung mga nasa labas, sinenyasan ako ng asawa ko na wag raw akong maingay. Siyempre ako nagtaka ko, kaya naman napabangon din ako noon at sumilip sa harap. Nakita namin doon yung mga napalayas. Tapos, bit-bit nila sa balikat yung isang anak ni Ate Helen. Lupaypay talaga yung katawan at halos hindi na makilala ang itsura.
Ibinagsak nila yon sa harap ng tindahan namin. Kaya mas nakita pa namin yung kalagayan niya na halos hindi na nga makilala. Bugbog sarado talaga yung mukha. Madami silang sinasabi noon na hindi namin maintindihan dahil ibang salita yung gamit nila. Sinipa-sipa pa nila yung anak ni Ate Helen. Pagkatapos nun, umalis na parang walang nangyari, ni hindi man lang nagmamadali. Hindi namin malaman kung anong gagawin dahil ayaw naman naming madamay sa gulo nila. Lalo pa nun, alam naming gumaganti pala talaga sila kahit na sila naman talaga ang naunang gumawa ng kasalanan. Nakahinga kami ng maluwag nun nung may mapadaan sa harap ng tindahan at nakita yung anak ni Ate Helen. Agad na tinawag ng mga yon si Ate Helen, kaya mabilis ding naisugod sa ospital yung anak niya. Pero dahil sa takot ko, kinumbinsi ko ang asawa ko na huwag nang sabihing nakita namin yung nangyari nung gabi. Naisip ko noon, buhay din naman yung anak ni Ate Helen, kaya makukwestiyon din nila yon paggising nun. At siya na ang bahalang magsabi sa nangyari. Pero hindi po ganon ang nangyari. Maski po yung anak ni Ate Helen, hindi na rin sinabi kung ano at kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nanatili daw pong tikom ang bibig niya. Siguro ay pinagbantaan din siya nung mga gumawa nun sa kanya. Kaya siguro hindi nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang nangyari. Yung mga gumawa nun sa kanila, hanggang ngayon po ay tumatambay pa din sa harap ng tindahan namin. Tapos minsan yung anak na lalaki na yon ni Ate Helen ay umuuwing may bangas na. Ang hinala naming mag-asawa hindi natigil yung mga yon sa ginagawa nila sa kanya. Wala pa lang kaming budget ngayon, pero pinag-iipunan ko ng makapagpakabit ng maayos na CCTV. Naaawa at nagigilty din kasi ako sa pananahimik namin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Maiintindihan ko po kung may magagalit sa amin na nakikinig sa inyo. Pero hindi po talaga ninyo maiaalis sa amin ang takot na baka kami naman ang balikan kapag nakialam kami. Hanggang dito na lang po talaga. God bless po at salamat. Hello po. Share ko lang po itong isa sa mga pinaka-nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Tawagin niyo na lang po akong Grace. At ito pong kwentong ito ay nangyari sa aking nanay at kapatid na muntik na ring mangyari sa akin. Year 2017. Naglalakad ako ng requirements ko sa pag-a-apply ko ng passport. But unfortunately, wala akong record sa PSA. Dito na ako sa Maynila nagkapamilya. Kaya naman kinailangan ko pang umuwi sa aming probinsya kung saan ako ipinanganak para lang makakuha ng birth certificate ko. Nakalimutan ko na kung anong buwan yon. Nasakto kasi na pagkasabi ko sa kapatid ko, napagpasyahan din nila agad na umuwi din ng probinsya namin, which is sa Kaibiran. Agad kaming nagplano kung kailan kami aalis at napagpasyahan namin na magbas na lang para na din makatipid sa pamasahe. 24 oras din ang naging biyahe namin papunta pa lang. Nasa Biliran na kami noon at gabi na rin. Nagkukwentuhan lang kaming magkakapatid. Nakaupo kami sa pangalawa o pangatlong row ng upuan
At sa window side ko ay kita ko ang dinadaanan namin. Maya-maya lang, naramdaman na lang naming mga pasahero ang biglang pagbilis ng pagmamaneho ng aming driver. Napansin agad namin yon dahil biglang harurot po ang bus namin nun. Kaya medyo nagulat din po kami dahil biglang liko ito, tapos sabay maniobra din ulit pabalik sa daan na para bang may iniwasan. Iilan-ilan na lang ang mga sasakyan na nakakasabay namin noon sa daan. Kaya nagtaka kaming lahat. Napatingin ako sa labas ng bintana at saktong pagsilip ko ay kakalagpas lang namin sa isang lalaking nakahiga mismo sa kalsada. Hindi na lang sana namin papansinin ang nangyari dahil ilang saglit lang din naman ay naging normal na ulit ang pagpapatakbo ng driver namin. Kaya lang ay naagaw ang atensyon namin nang mag-usap yung konduktor at driver namin tungkol doon sa lalaking nakahiga sa kalsada. Nagtanong yung driver sa konduktor kung bumangon daw ba. Agad ko namang nagets yung tanong na yon kasi nga nakita ko yung lalaking nakahandusay sa daan. Hindi, pero tumaas yung ulo. Parang sinundan tayo ng tingin. Sagot ng konduktor. Mukhang bata pa naman. Hindi na lang magtrabaho ng maayos. Muling sabi ni Manong driver na may pag-iling-iling pa ng ulo. Hindi na sumagot ulit yung konduktor, pero may mangilan-ngilang mga pasahero ang nag-uusap tungkol doon sa lalaki. Yun daw po pala ay modus lamang. Modus ng may mga balak ng hold up o magnakaw sa mga biyahero. Nung marinig namin yun, ay agad naming naalala yung nangyari sa nanay at kapatid namin. Pauwi din sila noon ng Kaibiran para magbakasyon. Bus din ang sinakyan nila. Ganoon at doon din mismo nangyari. Hindi man po sa eksaktong lugar, pero sa biliran po mismo yon. Pero yung na-experience ng nanay at kapatid namin ay mas malala. Habang nasa biyahe daw sila noon, ay may nadaanan din silang lalaking nakahiga sa daan. Ang naging problema lang ay hinintuan ng driver nila yon para tignan at tulungan sana. Ang kaso, nauwi sa holdapan ang pangyayari. Pinasok ng mga armadong lalaki ang bus na sinasakyan nila. Ninakawan ang lahat ng mga pasahero at pinili ang ilang mga kababaihan noon ng mga dalaga. Dalaga na din noon yung kapatid naming kasama ni nanay. Pero dahil maliit siyang babae, ay nagawa nitong magtago sa malaki at matabang lalaki na katabi nito. Nagsumiksik lang daw siya sa katabi niya, dala na rin ng takot. At sa kabutihang palad naman, ay nilagpasan lamang siya ng lalaking may hawak na baril. Nang malimas na nila ang mga gamit at pera ng mga pasahero, ay ibinaba daw muna iyon ng mga armadong lalaki. At doon ay nakakita ng pagkakataon ang driver para umarangkada ng mabilis at makalayo mula sa masasamang loob. Pinaputukan pa daw sila ng mga ito. Pero hindi na daw nagpatinag pa ang driver nila. At dahil doon, ay ligtas pa silang nakauwi kahit papaano. Nakakaawa lang din daw talaga yung mga babaeng naiwan sa kamay ng mga masasamang loob na yon. Nasisi naman ng mga kasama ng mga naiwang babae yung driver. Ngunit wala na itong nagawa pa. Kailangan niyang isaalang-alang ang kabutihan ng mas nakararami. Isa pa ay hindi rin naman daw nito alam na may ganoong modus pala sa lugar na yon. Nagmalasakit lang naman daw siya na tulungan nga sana yung lalaking nakahandusay sa kalsada. Dahil ang naisip niya ay baka kung napaano ito.
Humingi na lang siya ng pasensya at pangunawa sa mga kasama ng mga babaeng naiwan. Mula noon ay wala na rin daw naging balita ang nanay ko sa nangyari nung gabing yon. Kaya wala na daw silang ibang nagawa kundi ang ipagpasa Diyos na lang ito. Naisip ko lang na baka hanggang ngayon ay may ganoong modus pa rin sa biliran. Kaya po ibinahagi ko itong kwento na to para malaman na din ng mga taong may planong pumunta doon o mga nagagawi doon ang maaari nilang gawing paghahanda halimbawang may makita silang lalaking nakahiga sa kalsada. Hindi naman po masamang tumulong at magmalasakit. Pero sa panahon ngayon, wag na lang din tayong basta-bastang magtitiwala. Pasensya na kayo kung hindi ito yung kwentong multo o kung anumang paranormal na kwentong tipikal nyong napapakinggan. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon, baka hilingin mong sana multo na lang ang nakita mo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at ingat tayong lahat.